Ano po ba yung pagkakaiba ng isang individual na tao na ang kanyang focus ay nasa puso o sa love, at ano yung pagkakaiba ng isang individual na tao na yung kanyang focus ay nasa pride or ego niya? Paano nila i-interpret yung isang event o isang pangyayari sa buhay natin? Dahil as a human, hindi maiiwasan na may mga bagay-bagay na darating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. So, bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa and kung paano ito nai-interpret sa pride and ego at paano ito nai-interpret using the word love. Halimbawa po, kapag may isang individual na tao na nanakit sa atin, kapag pinairal po natin yung pride and ego natin, hindi po natin papatawarin yung isang tao. Dahil po masama yung loob natin para sa kanya, dahil may galit yung puso natin. Galit tayo sa kanya, kaya parang ayaw natin siyang pansinin, parang deadma siya, parang ano na lang, parang wala ka nang pakialam sa kanya, ganun. Dahil andun po yung judgment natin kapag ego at pride yung pinapairal natin sa isang individual na tao. At ang isang individual na tao naman na ang pinapairal ay puso, instead po na magalit po siya sa taong nanakit sa kanya, ang gagawin niya po doon ay papatawarin niya po yung taong nanakit sa kanya. At dahil doon sa ginawang pagpapatawad niya sa taong nanakit sa kanya, magkakaroon po siya ng peace of mind at binibigay niya sa tao na pinatawad niya yung unconditional love niya, yung compassion niya, yung mahabang pag-unawa niya, doon niya binibigay sa tao. Na instead na magalit ka, ipagdasal mo na lang siya na balang araw makita niya yung pagkakamali niya at magkusa siyang magbago. Dahil in this physical human world, kahit na anong gawin mo sa isang individual na tao, kung hindi niya pa nare-recognize yung mga pagkakamali niya, mahirap po talaga siya baguhin. Dahil bago magbago ang isang individual na tao, dapat talaga magkaroon siya ng self-realization sa sarili niya para makita niya yung pagkakamali at siya na mismo siya na ang magtama ng kanyang pagkakamali para ma-end na po yung cycle na yun sa buhay niya. Kung bakit this is the way on how to interpret yung isang event kapag ang isang tao ay nakafocus sa ego at pride. Iba po yung karunungan niya doon. Kasi pag pinairal mo kasi yung ego at pride, pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Dahil once na pinairal mo yung ego at pride mo, syempre may galit doon sa puso mo. Ang tao na may galit sa puso ay hindi maganda po siya sa pakiramdam. Yung parang kulang na lang sa sabog ka pag hindi mo kayang kontrolin yung mental and emotional feelings mo. At nakaka-stress siya, minsan nakaka-depress. Yung sa sobrang asar na asar mo sa tao na yon, na doon ka nagagalit, is syempre madaming negatibo yung nadadala niya sa'yo. At dahil dyan sa sobrang pag-iisip mo, apektado yung sarili mo din, mental and emotional, kasama na doon yung health mo. Dahil sa sobrang pag-iisip mo. So, iba yung knowledge and nadadala ng pride and ego. At iba yung knowledge sa love. Iba po on how the way they interpret the event. Kaya, as a individual human, dapat marunong tayong mag-recognize
sa sarili natin kung saan ba ang masarap ang pakiramdam. Yung manatili tayo sa darkness, yung sa anger natin at hatred, o pairalin natin yung puso natin na nagbibigay sa atin ng peace of mind at yung mapayapang pag-iisip na puno ng kaligayahan. So iba yung interpretation sa love at iba yung interpretation sa pride and ego. Dahil yung pride and ego natin, nakabase po yan sa outer appearance natin. Kumbaga, if we are a human na mayroong physical human body and soul, ang pride and ego ay nasa physical human body natin. While yung love ay nasa field of spirituality yan kasi nasa puso siya. Ang pinaka-tune in natin ay puso. Sa field of spirituality po yun. Dahil yung love ay nagbibigay po siya ng highest energy level sa isang individual na tao. Dahil ang love is powerful po siya. Dahil once na pinairal mo yung pag-ibig, dahil kapag pinairal mo yung pag-ibig, maganda po talaga yung benefits niya hindi lang sa soul natin, but sa physical human body natin. Dahil once na marunong tayo magpatawad, gumagaan yung pakiramdam natin. Lalo na pag pinatawad natin yung mga kalaban natin. Minahal mo ang iyong kalaban. So, ganun yung mangyayari kapag marunong ka magpatawad. Pero yung pakiramdam sa sarili mo, feelings, mental and emotional, magaan po siya. At nabibigay niya sa iyo yung kasiyahan. Tapos andun ka kasi kasi sa soul level kasi is parang everyone is equal, na everyone have a chance to change. Kaya kailangan mo talaga ilagay mo doon yung patience mo and to pray for someone na gusto mong baguhin. Ganun po kapag nasa soul level, yung on how we interpret the event sa buhay natin.